Korupsyon, normal na balita na yun sa Pilipinas. Parang weather update. Araw-araw meron, may nadakip, may nag-deny, may nag-resign, pero walang nagbabago. Pero ito ang hindi napapansin ng marami. Bago pa man tayo nakaranas ng korupsyon, matagal na tayong may mas malalang sakit. Isang ugaling minana pa natin sa mga ninuno. Hanggang ngayon, buhay na buhay. Ang tawag dyan, fanaticism. At ito ang ugat kung bakit paulit-ulit ang problema ng Pilipinas. Ano ang fanaticism? Simple lang, ito yung sobrang pagiging loyal sa isang tao, grupo o paniniwala na kahit halatang mali na, ipinagtatanggol pa rin. Yung tipong kahit may ebidensya na, mas pipiliin mo pa rin ang emosyon kaysa sa katotohanan. Wala nang fact-checking. Basta, pag sinabi ng idol nila, yun na ang tama. Ganun lang, hindi na nag-iisip, hindi na nagtatanong. Basta sunod lang sa idol. Parang remote control na may utak pero di ginagamit. At ang malungkot, kapag mali ang idol, sisisihin pa rin ang iba at hindi ang idol niya. Ang fanaticism ay hindi sakit na parang lagnat na pwede mong gamutin ng tableta. Ito ay mindset ng isang tao na maaaring makaapekto sa iba. Pero ano ba talaga ang epekto ng fanaticism? Una, ito ay parang cancer na unting-unting sumisira sa lipunan. Sa simula, parang hindi big deal. Kunti lang, hindi mo napapansin. Pero habang tumatagal, umakalat ito ng paunti-unti. Hanggang sa hindi mo na namamalayan, pati ikaw ay nagkakaroon na ng ganitong mentalidad. Pangalawa, nawawala ang critical thinking. Hindi na nag-iisip na maayos. Para sa kanila, tama lagi ang idolo. At kapag may nagsalita o nagkomento laban dito, inaatake agad ang pagkatao, hindi ang argumento. Panghuli, nagiging kalasag ito ng mga korap. Hindi namamalayan ng mga tao na ginagamit na sila bilang panangga laban sa mga kritiko na pilit lumalaban sa mga korap. Habang nagbabangayan ng mga panatiko, ang mga korap ay tahimik lang. Nanunood at mas lalong lumalakas. Pero paano ito may iwasan? Hindi mo kailangan maging genius. Hindi mo kailangan maging aktivista na sumigaw sa kalsada at nakikipag-away. Ang kailangan lang makinig at mag-isip. Mahalaga na may sariling pag-iisip tayo. Yung hindi basta-basta sumusunod sa agos o nagpapadala sa emosyon at ingay ng karamihan. Bago mag-react, alamin ang buong kwento. Bago magalit, intindihin ang magkabilang panig. Bago mag-share, i-verify muna ang totoo. Sa mundong puno ng maling impormasyon at mga taong ginagamit ang damdamin ng iba, ang pinakamalakas na sandata ay ang critical thinking. Isa akong beginner sa paggawa ng simpleng animation na may halong mga paksa tungkol sa mga nangyayari sa ating lipunan. Handa akong i-share ang mga mahalagang kaalaman at opinion ko. Kung gusto mong masubaybayan ang aking pag-develop, mag-subscribe ka na lang. Maraming salamat.